Marami sa salita ng Panginoon, minsan yung iba'y nagpipili lang. Yung iba naman, pinipili lamang yung kanilang sinusunod. Pero dito mga kapatid at mga magulang, kapag ito yung salita ng Panginoon, nakalap sa Bible, lahat ay susundin ko natin. Amen? Kung minsan bilang tao, mga kapatid, kung sa tingin po natin napakahirap, pero kung tayo po ay susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit mahirap ang sabi nga po, yung kanta kanina, sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunod. Ganyan po ang Panginoon. Kapag tayo po mga kapatid, mga magulang, tayo po ay sumunod. Gaano ang kahirap ang Panginoon na ay sambahan. Amen? Ang Panginoon po ay siyang patuloy na tutulong po sa atin. Pero dito mga kapatid ko, mga magulang, marami sa mga Kristiyano na ito pong mensahe ito, marami pong lumalabang. Itong mensahe ito mga kapatid ko, mga magulang, kahit ano yung gawin po natin, kung ito po ang nilalabag natin, ito po nakabatay sa kaligtasan din po natin. Kaya huwag po tayo mamili. Amen? Amen po ba? Amen. Ang ating pag-aaral sa oras nga po ito, magpakabana naman kayo sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoon. Amen? Ang mensahe po natin sa oras nga po na magpakabanal naman kayo at ako'y banal. Amen? Amen po ba? Ito po mga kapatid ko, mga magulang, marami sa mga Kristiyano. Ito po ay nilalabang. Alam po ninyo mga kapatid, kapag walang kabanalan, sabi ng Bible, hindi mo makikita ang Diyos. Amen? Hindi lang sa kabanalan, sa kaloob, sa mata, maraming kabanalan. Sa isip, sa salita, sa ating kabuhayan, sa pagloob, nakaanyuhan, panglabas na kaanyuhan, ay kabanalan. Kinakailangan mga kapatid ko, mga magulang, iyan ay taglay-taglay po natin lahat na yan, walang bulis at walang kapitasan. Amen? Amen po ba? Kasi mga kapatid ko, mga magulang, kapag ikaw ay asumpuan ng Panginoon, kapag paligid ng Diyos, na ikaw ay may kapitasan o may bulis sa kabayan lalo. Yung mga kapatid ko, mga magulang, sayang lang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi rin po tayo susunod. Ito po mga kapatid ko, mga magulang, wala po tayo kinikilingan dito. Ito po, ipang katutuwanan lamang po ang ating mga pinapakaya. Amen? Huwag po tayo mamimili. Kung hindi, ito po, pinakailangan sa salita ng Panginoon para sa ating lahat. Hindi na para sa inyo, sa amin yung pong tumatayo. Kasi, kapag ikaw ay nangaral, mga kapatid, bago ka mangaral dapat, talagang yan yung muna yung pangaral mo sa mga kapatid. Nasa mga oras nga po ito, ano po Bisaya? Ano po Bisaya? Amen. Dito po sa Levitico, umpisa po sa talatang ito, Levitico 19, chapter 19, verse 1, 2. Dito po sabi ng Panginoon sa mga anak ng Israel. Ano po sabi po ito? At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi. Tingnan po ninyo. Sabi, salitain mo sa buong karinsanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat ako, Panginoon, ninyong Diyos, ay banal. Ano po yung uso ng Panginoon? Kasi nakikita ng Panginoon ang kanilang ginagawa na sila po mga kapatid ko at mga magulang na sumasamba sa Diyos sa mga ginto ng mga ikaw. Amen? Na tinatangkilik nila. Yan po mga kapatid ko at mga magulang sa kanilang kabuhayan, sa lahat ng spira ng pamumuhay, na sabi ng Panginoon, sabihin mo
sa mga kapinsan ng buong anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila ay magpakabanal sapagkat ako, Panginoon ninyong Diyos, ay banal. Amen? Brother Paul, ang Panginoon sa puso tumitingin. Totoo po yan. Sa puso tumitingin. Kung paano naman yung bihis mo o yung kasukot ng paglabas, kung wala namang ayusan, paano titignan ang puso mo ng Panginoon kapag mayroong kapintasan din po ang ating pisikal. Amen? Amen po ba? Amen? Amen. At dito po mga kapatid ko, mga magulang sa unang Pedro, chapter 1, verse 15 hanggang 16, ganito po sabi ng Bible. Ngunit iyamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga pagkabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Tingnan po ninyo. Amen? Kanina, nagbili na po niyo sabihin mo sa mga anak ng Israel na sila ay magpakabanal sa pagkatawid banal. Dito naman sabi po ito, mga kapatid, 16, sapagkat nasusulat kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Tignan po ninyo sinabi na naman dito. Kanina sinabi sa Levitico, magpakabanal kayo sapagkat ang Panginoon ay banal. Dito naman, ano po sabi po nito? Mga pakabanal, sabi po rin sapagkat ako ay banal. Amen? Amen po ba? Nasabi po doon sa lahat ng espiritu ng pamumuhay. Amen po? Amen po ba? Amen. At dito rin po sa John, chapter 17, verse 19, ganito po sabi, at dahil sa kanila, pinabanal ko ang ating sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa pagkatiwanan. Banal ba ang Diyos natin tinanggap? Amen? Banal. Pero sabi ng Panginoon, ilang talata ang ating nabasa, dito, pinabanal daw ang kanyang sarili upang tayo din po ay magpakabanal sa katiwanan. Amen? Amen po ba? At dito po mga kapatid ko, mga magulang, at sasabihin ng Panginoon sa talata nito, tatlo. Amen? Tatlong bahagi ng tao na ito iba ng kapintasan. Brother po, kahit na nagsusunod ng anak ko, katawan naman yun, hindi naman palo. Kahit na nagsasabi ng anak ko, maliit yung short. Amen? Nakalitaw yung pusa, yung babae. Amen? Ito po mga kapatid ko, mga magulang, sa ating mga Kristiyano noon, hindi pa tayo Kristiyano, ginagawa po natin yan. Ang dahil nga po, banal, ang tumawag sa atin, ang sabi ng Panginoon na nagputos, tayo daw po ay magpakabanal. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, huwag na kayo magpakabanal. Total, hindi rin involved sa kaligtasan. Hindi mo gano'n eh. Yung kaligtasan, involved din po sa kabanalan. Amen? Amen po ba? Amen. Kapag walang ayos sa pagsusuot sa iyong sarili, lalo na kung babae ka, o lalaki ka, alam po ninyo, yung babae galing sa lalaki. Kaya kung ano po nararamdaman ng lalaki, ganyan din po yung babae. Amen? Parehas naman yung katangian. Amen po ba? Parehas silang matutukso. Kaya dito mga kapatid mga magulang sa 1 Thessalonica, chapter 5, 23, ganito po ang sabi ng Bible. At tingnan po rin. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay, tingnan po ninyo,
Iingatan po na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Yesu Kristo. Tingnan po ninyo, ano sabi? Ay ingatan buo na walang kapintasan. Ingatan buo. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag ka na mag-ingat sa pagsusuot. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon dito na sinulat ng mga apostol, huwag na kayo mag-ingat sa mga kasuutan. Amen? Dito po mga kapatid at mga kaya sinabi ng Panginoon yung tatlong yan, Espiritu, kaluluwa, katawan, dahil meron tayong physical. Amen? Yung physical dyan mga kapatid at mga magulang, yung tatlo na yan, kung titignan po natin, ay ingatan po na walang kapintasan. Amen? Amen po ba? Kumisal, yung babae, nagala sa daan, napakaiksi nito. Talagang, excuse me po na po, nakalito po yung masaya na bahagi. Yan po mga matutulong mga magulang, siya ang dahilan upang yung mga lalaki na tumitingin sa kanya ay kanyang matukso. Amen? Amen po ba? Tignan po ninyo. Kapag ang isang babae na walang ayos sa kanyang nasuutan, kapag tumingin ang isang lalaki na ito po mga kapatid mga magulang, ikaw dahil ng pagka-issue na siya po ay natukso, ano na dito mo sa Panginoon? Amen? Amen po ba? Amen. Tingnan po ninyo. Ano po sabi ng Panginoon? Kapag ikaw ay walang ayos sa pagsusuot kung ikaw ay babae, nag-aaral ka sa daan, nakita ka ng isang lalaki, kahit maliit yung mata, lalaki yung mata niya, nang dahil niya po walang ayos yung ating kasagutan. Amen? Dito po sa Matthew, chapter 5, verse 20, tignan po ninyo, para malaman po natin mga kapatid. Amen? Para yung ganyan po kasuotan ay mamigilan at tayo po ay magsuot ng may kaayusan. Dapat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang anak ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Tignan mo. Siyempre, ikaw ang dahilan na bakit sila puso. Amen? Pero kung mayroon kang kasuotan na tintiman, may kaayusan, baka hindi siya matutusok. Hindi siya matutusok. Amen? Kaya yung Bible ng mga kapatid mga magulang nasulat, maraming talata. Kuminsan, mayroong nasulat, talata, ay hindi pala bawal. Amen? Mayroon naman nasulat, na 14 verse, kawais niya. Amen? Mayroon naman nasulat, pangatlo, yung pala ay bawal. Amen? Amen po ba? At ngayon mga kapatid mga magulang, kaya yung tukso dumating, ang dahil nga po, nandiyan yung kasalanan. Yung kasalanan na dala-dala ng demonyo na si Diablo Satanas. Amen? Amen po ba? At ngayon mga kapatid mga magulang, yung pasuutan kanina, kung ikaw naman ay lalaki, nagsusuot ka ng pambabae kasuotan, sa paningin po ninyo, maganda ba tignan? Maganda bang tignan ang lalaki nagsusuot ng bistida luwala sa daan? Amen? Mabuti pa sa babae na nagsusuot siya ng paglalaki na sa daan ay nakikita. Mabuti ba? Hindi. Kasi sabi na, tumbol pala yun. Amen? Bakla pala yun. Baliktad. Dapat yung tomboy magsusuot ng kasuotang babae. Pagkatapos, yung lalaki magsusuot ng kasuotang ng lalaki. Baliktad po. Ang nangyari, yung lalaki nagsuot ng bistida. Yung lalaki nagsuot ng pantalon. Amen? Amen po ba?
paningin ng Panginoon. Amen. Tayo rin mga babae. Minsan, baka magsusunod po tayo ng palalaki. Ito po ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Dito po sa Deuteronomy chapter 22, verse 5, ganito mo sabi. Tingnan po yun. Ang babae ay huwag magsusuot, magdadamit ng nauukol sa lalaki. Amen? Malinaw ba? Sabi ng Panginoon? Huwag daw po magsusuot o magdadamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Tingnan po rin yun. Baka mga kapatid, mga magulang, yan po ay paalala ng Panginoon para sa akin lahat. Kasi pinag-inig po natin yan, magsusuot ka, lalaki ka, magsusuot ka ng pang-babae, hindi ka ng bago, hindi ka maging ng Panginoon. Tingnan po ninyo. Sa harapan ng Panginoon, karumal-dumal pala, mga kapatid ko, mga magulang, mapaparusahan tayo. Amen? Mapaparusahan tayo. Kung lalaki, kung babae ka naman, nagsusuot ka ng panlalaki, tingnan po ninyo. Sa paningin ng Panginoon, hindi po kaaya-aya, ito po isang karumal-dumal lang po pala, mga kapatid, wala po tayo nasa sa buhay. Amen? Amen po ba? At ngayon, mga kapatid ko, mga magulang, sino po ang may dito sa inyo? Nadala-dala kayo, nandito sa kanilang tenga. Sino po? Nasa kamay. Sino po na may ikaw, na may ginto, o tanso, o pila, na tinatangkilik po natin ngayon? Amen? Dito po ba mga kapatid at mga magulang ay ginagawa ng Panginoon? O para sa ating sarili lamang, nakapakanan na ito po mga kapatid at mga magulang nasabi sa ating mga tingin. Kung ito po mga kapatid at mga magulang ay utos ng Panginoon, alisin mo. Kaya matitignan po natin doon po sa Exodo 22, 32 pala yun, 5. Ano pa sabi doon, kung titignan po natin, alisin mo yung iyas, paiyas. Kaya yung, sabi ng Panginoon, alisin mo yung paiyas, yung mga ginto na mga, ano po ng mga Israelita na noon, ginawang Diyos-Diyosan. Amen? Kaya, kapag mayroon ka dito, sa iyong tenga, yan mga kapatid ko, mga magulang dahil po, ang mga Israelita yung pinagkasama na yan, kaya ngayon, ay sa atin yung pinagbabawal. Amen po ba? Brother po naman, nakasabit lang, hindi naman ano. Pero, nakasabit ito mga kapatid ko, mga magulang, kumilin dito, sa paningin na magnanakaw, kapag ito natignan niya, nangangailangan siya, ba? Kapag inaababangan ka. Amen? Inaababangan ng mga kapatid mga magulang sa Eskwelita, kapag yan, nandoon na, dumaan ka doon, pagkatapos, inablo, napitas, yung tenga mo, sumigaw ka, yan parang dulot ng kababangan mo. Amen? Amen po ba? Kaya masakit man, salita yun po ito. Ito pong totoo. Kapag totoo, sabi ng Panginoon, huwag kang maiya. Masabihin. Kapag ang lahat ng nakakaramin dito, sabi ng Panginoon, kapag kanilang narinig, naisip, na bawal pala, pinagbabawal mo, sabi ng Panginoon, pagkatapos tumaliwa ka, mga kapatid at mga magulang, malulog ang Diyos. Amen? Malulog ang Diyos. Amen ba? Basahin ko natin. Sa unang Timoteo, verse 2, chapter 9, 10, ganito pong sabi. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigaya.
na may na damit. Tingnan po ninyo. May na damit, hindi sinabi maiksing damit. Amen? Nasa po ito, may na damit. Amen? Na may kalimtiman at inaon, hindi ng maalagang iyas. Ayan po, nandiyan na. Hindi ang maalagang iyas. Nasaan? Ng buo at ng ginto o perlas o damit na mahalaga. Amen? Amen po ba? Amen. 10. Kundi sila'y nararapat sa mga babae na magpabanal sa mamamagitan ng mabubuting gawa. Amen? Hindi daw po sa mga ikaw, sa ginto, sa perlas, o sa mga lagang damit na pagmaliit, kinakailangan malaki. Amen? Amen po ba? Amen? Sino pa sa inyo ang nagsusot sa inyo paggabi? Wala din nakakakita. Amen? Hindi ba naman natutulong na maiksi ang suot? Mga kapatid, mga magulang kayo, isa naman tayo. Nandun man tayo dito, napakalaki ang susuot natin. Paglabas natin, pag-uwi sa atin, wala nang nakakakita, nandun ka sa kwarto, nawala ka ng damit, nakasuot ka ng maliit. Mga kapatid, mga magulang kayo, nakakakita yung banal na Diyos. Banal na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang aking templo, ang katawan ninyo, ang puso. Tapos walang ayos, yung katawan. Paano? Pepesto ang Panginoon. Amen? Kung yan, mga kapatid, mga magulang yung upuan, yan malinis. Sino man uupo doon ay gusto. Pero, bigyan mo na yan yung dumi. Bigyan mo ng dumi. Mga kapatid, mga magulang kahit bata. Amen? Hindi uupo. Upo ka nito. Ayaw. Bakit? Kasi meron po dumi. Yan po dahilan mga kapatid, mga magulang, yung ating physical, kaluluwa, espiritu, kinakailangan ito po mga kapatid, mga magulang, sa loob, yung tiningan, salita nyo, at yung katawan na managkaligtasan. Amen? Amen po ba? Mga kapatid po, baka dumating yung Panginoon, may yung nakasuot. Bawal. Mga kapatid, maiwan po tayo. Bawal yan. Amen? Kaya ngayon pa naman po, dahil may salita ng Panginoon, itabi na natin. Amen? Kung hindi lang bawal po yan, mga kapatid, pwede. Dahil ginabawal ng Panginoon hindi sa mga lalagiyas o sa ginto, sa tila, o sa mga ani. Amen? Tingnan po ninyo sa iyas na ginto o pagbibis ng ano po? Marangal na damit. Amen? Amen po ba? Ano po ninyo mga kapatid po kaya pinangalan ng Panginoon yan upang yung ginagawa po natin lahat inuungkat na Panginoon. Ganito ang mga ginagawa ng aking mga anak. Kinakailangan ang sabi ng Panginoon, Moises, sabitain mo sa buong kamisan ng mga Israel. Tayo po ngayon ay conversion Israelite. Amen? Hindi na tayo ibang bayan. Mababayan tayo. Kaya, kung ano po ang bilin ng Panginoon sa ating lahat, kinakailangan tayo po ay tumalima. Amen po ba? Amen? Nakalarinig po natin ngayon, pag-uwi, salita lang ni Brother po yun, hindi po. Salita lang Bible. Ginagamit daw po ko ng Panginoon. Pero, ang mga talata nito sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. At dito rin po sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 2, ganito po sabi,
ng Bible. Sapagkat ang mga tao magiging maiibigin sa kanilang sarili. Amen? Sino pong maiibigin sa kanilang sarili? Sapagkat ang mga tao magiging maiibigin sa kanilang sarili, maiibigin sa salapi. Sino pong maiibigin sa salapi? Maiibigin sa salapi, mayayabang, mga malaki. Amen? Meron pong mapagmalaki, mapagtumayaw, sumayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Andiyan po, wala din kabanalan. Kaya mga kapatid ko, mga magulang, kapag walang kabanalan, lahat ng sinabi ng Panginoon, binabag po natin. Amen? Amen po ba? Ganyan po kung sa Panginoon. Tingnan po ninyo, ang mga tao daw po may ibigin sa kalasarali, may ibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagpumayaw, suwayin sa mga gulang, walang turing, at walang kabanalan. Walang kabanalan patuloy. Amen. Amen po ba? Amen. At dito rin po mga kapatid ko, mga magulang, sa salita ng isang tao, banal po rin yan. Sa ating pananalita, kabanalan po rin yan. Pwede po tayo maging banal. At sa salita po natin, pwede po tayo atulan ng Panginoon. Sa ating salita na walang totoo, pwede tayo mapausahan. Amen? Maraming nagsasalita na walang katotohanan. Pagkatapos, mga kapatid, mga magulang, nagsalita ka, walang katotohanan, ipagsusulit mo sa Diyos. Yan po'y kabanalan din po sa pananalita. Kumisan, hindi po tayo nag-iigas sa ating pananalita. Iyan din po pala ay kabanalan na lumalabas sa ating mga bibig. Kapag ikaw nagsalita, Kristyano ka po itong siko po itong maya, narinig ka ng kapitbahay mo ba? Di ba Kristyano yun? Sumusunod kay Kristo? Bakit walang kabanalan ng kanyang bibig? Amen? Amen po ba? Ito po mga kapatid ko, mga magulang kinakailangan. Mayroon din pong kabanalan na lumalabas sa ating bibig. Kung nagsasalita lang tayo kung minsan, hindi totoo mo na sabihin. Ipagsusulit mo para sa Panginoon. Amen? Nagsalita ka na hindi mo ginawa, nanumpa ka, na hindi mo rin ginawa, mga kapatid ko, mga magulang, huwag mo na sabihin, o sinabi mo, magpakumbaba sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran para hindi ka sisingin ng Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 5, verse 31, ay 33. Bukod sa ito, inyong narinig na sinabi sa mga tao, sa una, huwag kang manunumpa ng di katuluwaran, kundi, tingnan mo ninyo, tutukin mo sa Panginoon ng iyong mga sumpa. Amen? Nagsalita ka, pasumpa-sumpa ka pa, pagkatapos hindi mo ginawa o wala kang katotohanan, ipagsusunod mo sa Panginoon. Amen? Tignan po rin rito. Mateo chapter 12, verse 37. Kung paano po yung sinabi mo na walang katotohanan o may katotohanan yung salita mo, pwede kang maligtas, maging banal, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay aapunan ka. Amen? Pwede daw po tayo maging banal sa ating pananalita. At pwede din po tayo
matulan sa ating pananalita. Amen? Amen po ba? Amen? Wala na pong nag-iingay na po. Parang hindi na po ng bisito. Lagyan po tumigil na dyan. Amen? Kasi mga kapatid ko, mga magulang, marami pa pong oras. Kaya dito po, kung isa, gaya po ng mga estriba, mga parsyo, talagang sa pagsusuot, kabanalan, mayroon sila. Maaabay ba lang madami? Nandiyan yung kanilang kabanalan. Pero mga kapatid ko, mga magulang, tinutupad nila yung kabanalan pang labas. Pero yung pagloob, mga kapatid ko, mga magulang, mayroon pa. Amen? Hindi lang panglabas ng kabanalan, dapat pangloob din po. Doon sa puso na sinasabi natin tumitingin ang Panginoon. Amen? Sa puso, masabi po natin pagkatapos banal ang ating sinusuot, hindi naman banal. Yung masaluko, yung lumalabas sa mga bibig. Masabi po ito, sa Matthew, chapter 23, verse 25 hanggang 27, ngayon po sabi. Sa awa ninyong mga estriba at mga parsyo, mga mapagpakibaba, sapagkat inyong dinilinis ang labas ng saro at ng tiga. Datapat sa loob ay puno sila ng panglulupi at katakawan. Katakawan na po. Sige 26. Ikaw bulag na parseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ang tiga upang luminis naman ang kanyang labas. Amen? 27. Sa awa ninyong mga estriba at mga parseo, mga mapagpagumbaba, sapagkat tulad kayo sa mga libingan pinaputi na may anyong maganda. Nag-aanyo sila. Talagang mahaba yung kanilang mga damit. Mayroon yung kabanalan. May anyong maganda sa labas. Diba? Sa labas. Amen? Sa labas, dapat po at sa loob ay puno ng mga buto ng mga tao na tao at ang lahat nakarapagtuman. Maganda sa labas, dapat po sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karapagtuman sa loob. Amen? Amen po ba? Sa labas maganda. Pero sabi ng Panginoon sa loob, linisin mo muna na nasa loob para yung labas ay malinis din, sabi ng Panginoon. Hindi naman sa panglabas, sa pangloob. Lahat mga kapatid, mga magulang, sinabi ng Panginoon, yung tatlo, yung Espiritu, yung pananalita ng Espiritu, yung nasa loob, yung puro sabi ng Panginoon, kagaya ngayon ng mga pansyon, yung mga buto ng mga tao na pinaputi. Amen? Maganda sa labas, pero sa loob, sabi ng Panginoon, para kayong bulok. Yung mga tao nasa libingan. Ganyan po sinabi ng Panginoon sa mga estriba, sa mga parsyo. Hindi lamang sa labas na mayroon tayong anyo na maganda, kung hindi sabi ng Panginoon, doon din po sa loob, kinakailangan may anyo tayong maganda. Amen? Amen po ba? Para maintindihan po natin sa tulong po ng Panginoon, mga kapatid, mga magulang ng Panginoon, hindi siya nagtatanging tao. Kung sino lamang po ang mga sumusunod, nalulugod ang Diyos. Kung hindi ka sumusunod, mga kapatid, mga magulang, nasabi ng Panginoon, ibabaran niya ang kalimutan. Amen? Amen po ba? Tayo po ay bilang tinawag ng Panginoon, mga anak ng Diyos, kinakailangan huwag po tayo kumisan
Pinipili natin yung sinusunod natin. Kinakailangan lahat. Kapag ikaw utos ng Panginoon, kinakailangan sundin po natin. Amen? Amen po ba? Amen. Pagdikin po sa Roma, chapter 11, verse 16, ganito rin po sabi, at kung ang pangunahing bunga ay banal. Sino po ang pangunahing bunga? Ang Panginoon. Amen? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Amen? Sanga. Tayo po mga sanga. Ang ugat ng Diyos. Kinakailangan mga kapatid, mga mutinan po rin. Amen? Kinakailangan daw po yung ugat ay banal, ay gayon din naman ang sanga. Amen? Amen po ba? Kung ang lalaki, maganda yung pangangatawan, nakasot na maiksi, walang damit, matipuno, magandang lalaki, ikaw naman na babae, tumingin ka. Amen? Kagaya kanina, tumingin yung lalaki sa babae na walang maayos na kasuotan, natukso. At ngayon naman, yung babae, tumingin sa isang lalaki, matipuno, nakasyok, walang damit. Magandang lalaki, mga kapatid, mga magulong tuksuhan. Ikaw naman lalaki, ikaw ang dahilan ng pagkatukso ng babae, pananagutan mo sa Panginoon. Kaya, dito po mga kapatid, mga magulang sabi ng Panginoon, tayo daw po magkaramit ng pintiman na may kaayusan. Amen? Amen po ba? Amen. Nag-amen po tayo po. Dapat mga kapatid, pag-uwi po natin sa ating mga bahay, sasabihin po natin kung natin nakakita. Mismo Panginoon na nakikita ka. Kahit saan lang tayo naroon, nakikita tayo ng Diyos. Hindi rin ako nakikita ni brother. Hindi rin ako nakikita ni sister. Magsusunod na lang ako, wala na akong ganit. Amen? Hindi po gano'n ang utusan ng Panginoon. Ang sabi po ito, inuulit ko po, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat, ay kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Tayo po ang mga sanga. Amen? Amen po ba? Kinakailangan taglay-taglay po natin yan. Kasi, kapag wala po tayong kabanalan, wala tayong inaasahan sa buhay. Sayang lang po ang ating pag-ibig ko. Kaya ito po sinasabi po namin mga kapatid, mga kayo ng Diyos. Kami utusan lang. Utusan lang po ng Panginoon na magpahit sa inyo. Kung kami titignan nyo po mga kapatid, wala kami kailangan. Tayo natin nakakasama. Pero ang Bible, kailanman ay hindi marunong magkasama. Ito po pinangaral natin. Kaya, kung nandiyan man tayo sa kalikuan na gawa, na wala tayong kabanalan, at tinutuloy tayo ng Panginoon, ito ang magandang balita, na ibinigay sa atin ng Panginoon, narinig po natin ang kabanalan. Ito naman pala yung nakadepende sa kaligtasan, bakit hindi po natin gawin? Amen? O binabaliwala natin ang kabanalan, involved pala sa kaligtasan, dumating bigla ang Panginoon. Wala ka sa kaayusan ng pagsusunod. Isipin po ninyo. Banal ang Panginoon. Nagsabi ng Panginoon, kayo ang mga templo. Huwag ninyong bigayin ang Espiritu Santo ng Diyos sapagkat kayo tinataan. Amen? Kapag yan ay pinagkikita sa pagsusunod na walang kaayusan, lalayo ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Kinakailangan mga kapatid, mga magulang, panatigigin po natin. Maging ating pisyan, yung panloob,
yung ating pananalita, ito po ay banal tatlo. Yung hangin, Espiritu. Sabi ng Panginoon, ingatan po yung Espiritu, yung nandun sa loob, yung kaluluwa, yung katawang paglabas, ingatan po na walang kapintasan. Amen? Amen po ba? Amen. Dito po sa unang Korinto, chapter 6, 11, verse 11, ganito mga sabi. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit inugasan na kayo. Ngunit binangal na kayo. Ngunit inarangarap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen? Tingnan ko rin yun. Ang ibig sabihin kapag sinabi, inugasan na kayo. Dinilis na tayo ng Panginoon. Amen? Pagkatapos, inarangarap na tayo sa pangalan ng Panginoon, hinakailangan ng mga palikot mga magulang nandiyan yung gusto ng Panginoon. Amen? Binanal na kayo. Ang ibig sabihin mga palikot mga magulang sa pamamagitan ng salita ng Panginoon natin narinig na tinanggap ang Panginoon sa kanyang pangalan, kinakailangan tayo na at tumanggap ay tayo po ay magpapanan. Amen? Amen po ba? Amen? Amen. Philippians chapter 1 verse 11, dito pong sabi na mga puspos ng bunga ng kabanalan. Mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Ayan, kinakailangan banal. Kapag tayo po ay banal, tingnan po ninyo, sa pananalita, sa pagloob ng ugali, sa paglabas na inyo, kapag nakita ng mga tao, tunay ng Diyos na sinasamba si Jesucristo sa ikaluwalhati, sa ikapupuri ng Diyos. Amen? Mapupuri ang Diyos sa ating mga ginagawa. Amen? Kapag nandiyan po kasulumutan na pagloob, paglabas, pananalita, mga palikot, mga magulang matutuwa ang Diyos. Maging yung mga tao na nakakita sa ating mga palikot, mga magulang, totoo na. Totoo na. Ang kanyang sinasamba, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kapag sa labas pa lamang ng iyong bibig, ay wala nang pakinabang, at ang iyong loob, mga palikot, mga magulang, parang bulok na pensyon, at ang iyong labas, mga palikot, mga magulang, kaayusan. Tunay na, na hindi naglilingkod sa Panginoon Jesucristo ang tao nito. Ito ay impostor. Amen? Amen po ba? Gusto ba natin sabihin ng mga tao na ikaw ay impostor? Na hindi ka tunay na mananampalataya o sumusunod sa Diyos. Amen? Mga kapatid ko, mga magulang, napakasakit ang salita ng Panginoon. Pero kinakailangan malaman po natin. Kinakailangan mga kapatid ko, mga magulang, ang Panginoon walang intensyon na masama sa atin. Ang intensyon ng Panginoon, tayo na ating tinutuwid ng Panginoon. Amen? Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, na dahil nga po, yung kaligtasan, kinakailangan pagtrabuhan natin, kinakailangan mga kapatid ko, mga magulang, sumunod tayo sa pamintayan ng Panginoon o sa kanyang puto. Yun. Nakikita naman ng Panginoon. Pero kung tayo po isumagin sa utos ng Panginoon, lalo sa kabanalan, mga kapatid ko, mga magulang, hindi mo makikita ang mga ng Panginoon. Ang makikita mo mga kapatid ko, mga magulang, dahil wala kang kaayusan, maging sa pananalita, maging sa loob o sa labas,
ay walang kabanalan ang makikita mo, ang demonyo. Amen? Kasi sa kaparusahan ka, itatapon ng Panginoon. Totoo po yan. Kaya, kung titignan mo natin sa Bible, Apocalypse 21:8, yung mga sinungaling, nasabi po ng Bible kanina, yung nagsasalita, hindi totoo, sinungaling sila sa ng Panginoon, ang kanilang baagi sa naglilinas, asupre, sa dagat-dagatang ako. Amen! Ayaw ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, mga kapatid ngayon, kung nandiyan man tayo sa ganyan ng katayuan, ini-encourage ka ng Panginoon, magbago tayo. Magbago tayo pananaw. Yung pananaw, nakunin po natin ang bakas na Diyos, ang katuwiran ng Panginoon. Sigurado, mapapabuti yung ating buhay. Amen! At ito po mga kapatid, mga magulang, pinakailangan na tayo po, na bilang mga banal, mayroon tayo pagtitiis sa kabanalan, sa masama, hindi natin pwede gawin. Amen? Sa lahat ng pamumuhay na parang dapat hindi masama, hindi mabuti. Ito po, sa Apocalypse chapter 14, verse 12, ganito po sabi, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at na pananampalataya kay Jesus. Amen? Kinakailangan hanapin po kapapangan kalibabatan. Malis naman po. Amen? Di ba ako? Dahil banat yung tinggap mo. Banat yung tinggap mo natin. Amen? Hindi po pwede yung gusto natin, pagkatapos kalooban pa ng Diyos ito, hindi pa lang kalooban natin. Amen? Amen po ba? Pinatalaga na lang po. Titigil din po ako. Amen? Hindi ba, sabi nila, tumigil na ba po? Kasi pinatalaga na lang po. Dito po mga kapatid ko mga magulang, sa April, chapter 12, verse 14, dito na po, ang inanasa natin, kinakailangan mayroon tayong kabanalan. Amen? 12, verse 14. Tignan po ninyo. Ngayon na lang magbasa. Magbasahin po natin. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sinuman ay hindi makakakita sa Diyos. Amen? Kung walang kabanalan mga kapatid at mga magulang, hindi daw po natin makikita ang mukha ng Diyos. Sayang lang ang ating pag-ibig. Amen? Kaya kung sumusunod din po tayo, gawin na natin. Amen? Kumisa, bilang tao, tayo po lahat, sabi ng Panginoon, ay walang matuloy, nagkakasama tayo. Pero kinakailangan ng kasalanan ay huwag natin sadyain. Nagkakasama na lang sa hindi mo sinasadya. Yun, humingi ka ng patawag sa Panginoon, patatawarin ka ng Diyos. Tapat ang Diyos. At huwag intention. Amen? Tignan po ninyo. Habang hinihintay natin ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa paraan ng ating pamumuhay, kinakailangan walang dumis at walang kapintasan. Habang hinihintay natin yun. Unang Pedro. Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 40, ganito po sabi. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo, nagsisipag-intay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpukan kayo sa kapayapaan na walang dunis at walang kapintasan
sa paningin niya. Yan po mga kapatid. Kinakailangan, kung iniintay po natin ang Panginoon, ano pa sabi mo rin? Walang tulis at walang kamintasan sa paningin niya. Mga kapatid ko, mga magulang, yan po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Gusto ng Panginoon, isa lang sa atin ay walang mapaama. Nais ng Panginoon, kung tayo man ngayon ay lumalabag sa kanyang kautusan, inuutusan po ang mga aral dito. Mga kapatid, kinakailangan sa pangangaral, wala po tayong kinikilingan. Pero dapat, mag-umpisa po sa akin. Kami po mga kapatid ko, mga magulang, yung kasalanan sa tulong po ng Panginoon, pinaglalabanan. Amen? Alam mo, mahina ka sa isang bagay, huwag mong titignan. At katulong ka sa Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Mga kapatid, mga magulang, nais ng Panginoon para sa atin. Yung katotohanan na nais parating sa inyo ng Panginoon sa atin lahat, ang Diyos. O kung mayroon ng dalawang mata, may pero alam. Wala din po. Amen? Kaya, sa lahat ng bahagi ng ating pisikal, kinakailangan mayroon pula at kabanalan niya. Amen? Kung yung paalaman ay nagbibigay at itisuran sa ng Panginoon, pupulin mo rin. Itapon mo yung isang buti ka pa na isang paa na papasok sa hari ng Diyos kaysa sa dalawang paa na ikaw naman ibabul sa impyerno. Amen? Yung physical natin, walang kayusan. Kung walang kayusan sa ng Panginoon, kaysa sa mayroong kayusan, kung walang kayusan, ikaw naman ay mabubuli sa impyerno. Kung ito naman ay kayusan, makikita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sa pamumuhay, kinakailangan may kontrol po tayo ng gaya ng kabayo. Mayroon tayong pagpapigil ng mga preno. Yan ay kabanalan dito. Hindi naman sa kasukutan ng kabanalan. Hindi naman sa pagloob yung tinatawag ng puso. Maging sa pananalita. Yan po yung kabanalan. Kaya mga kapatid at mga magulang, tayo po natin tinawag ng Panginoon, upang tayo po ay marinig po natin ang salita ng Panginoon. Kapag ito po inarinig natin ang salita ng Panginoon, tumingala na po tayo sa Panginoon. Kung hanggang ngayon, hindi po po nasa puso ang kabanalan. Nagsusol pa po ako sa akin. Ako po, sa tulong ng Panginoon, hindi po ako nagsusol. At mag-isang pawis na pawis, nagtitiis po ako sa tulong ng Panginoon. Naalam ko po, ang banal na tumawag sa akin, ng Panginoon, na siya po nakatawang-tao, wala na nakita natin sa kanya. Nakaano po siya, yung tinatawag na naman po sila kita, itang kasulutan ng buo, ating ini, o, mga tabi. Malipat, anyan ni Diyos, ipangalan ko. Metwaya, suot-suot na pa po yung barang na kasulutan. Pero sabi ng Levitico, yung kaubaran lamang isa, yung napawa sa krus, para sa atin. Amen? Pero totoo mga kapatid ko, mga magulang ng Diyos na rin sinasamba siya barang. Mayroon siyang kaayusan sa pagsusunod. Amen? Talagang makikita mo yung kasulutan ng mga kapatid ko, mga magulang, para lamang makikita mo at ang kanyang kamay at ang kanyang mukha. Amen? Pero sabi ng Bible sa Levitico, mga kapatid ko, mga magulang, yung kakurian ni Yaon, yung kaubaran ni Yaon, isang beses lang mo. Nung pinako sa krus ng dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Banal na Panginoon.
Kaya sabi nga po ng Bible, kaya binigyan siya ng pangalan ng pinakadakila sa lahat ng pangalan. Pinakabanal. Yan ang Panginoon Yesu Cristo. Kaya mga kapatid ko, mga magulang, kung kilala natin ang Diyos, banal. Kinakailangan tayo po na mga sama ay magpakabanal. Nakagaya po ng tumawag sa atin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang ang sino man ay magsisunod sa akbang ko sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang Panginoon natin sinasamba, siya po napakabuti. Kung hindi siya mabuti, mga kapatid mga magulang, ang Panginoon, kapag nakikita niya tayo, nalilipuli-pula tayo sa ating daraanan, itinutubig tayo ng Panginoon. Amen? Anak, ito ang tamang daan. Kung ngayon ay walang kabanalan, magpakabanal kayo. Nakagaya mo ng banal sa atin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kasi mga kapatid ko, mga pagdating ng panahon, makikita natin ang banal na Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, yung mga banal na andang sumunod sa Kanya, siya po ang kukunin. Yung kukunin ng Panginoon, yung walang dumis, yung walang kapitasan sa paligid ng mga pinakamangabatay niya. Kaya mga kapatid, sa salita ng Panginoon, hindi po tayo mag-isakal. Sa salita ng Panginoon, kapag ito po ay ating sinagawa o ginawa, ang kapatid ko matutuwa ng Diyos. Kung parati po tayong sumasaway sa salita ng Panginoon sa kanyang Diyos, sa kabanalan, mga kapatid, siyempre hindi matutuwa ng Diyos. Amen? Kung mayroon kang dalawang anak, yung isa sumusunod sa'yo, yung isa hindi, saan ka natutuwa? Sa hindi sumusunod o sa sumusunod? Siyempre sa sumusunod sa'yo. Naiinis ka sa hindi sumusunod sa'yo. Ganyan naman po. Ang mga pinaglabalagod mo. Amen? Amen po ba? Kaya, mga kapatid, kung ito man po ay matalim, ang salita ng Panginoon, ginagamit naman po kami, huwag po kayo magano. Bagkos, pasalamat kayo po sa Diyos. Amen? Mayroon po siya ginagamit para magpaaya ng mga salita ng Panginoon. Kung ako itatanungin mga kapatid, kagabi, sabi nga sa Panginoon, Panginoon, nanalangin po ako. Yung pag-aaral na po. Alam po ninyo mga kapatid, nanagilig po ako. Ang daming tao na nanagilig po ako sa akin ng Panginoon, pangaralin mo. Nangaral po sa mga tao talagang sa tulong po ng Panginoon, nakikinig naman sila. Dahil niyo ako salita ng Panginoon. Kaya tunay nga po, na ganito pong sitwasyon ng mga ngaral, napakahirap. Pero walang mahirap sa Diyos kung tayo po ay susunod. Amen? Minsan po natin pinapakan ng Diyos sa oras ng dito. Mga kapatid, hindi po lang ito yung higit sa inyo. Yung nasakta po sa salita ng Panginoon, kami po ginagamit lamang ng Panginoon. Pero saktan po kayo, mga kapagpasalamat kayo sa Diyos. Hindi kayo magalit sa atin. Amen? Sa Diyos, ay magpasalamat sapagkat tayo po ay tinutuloy ng Panginoon. Kaya sa oras nga po ito, God bless po sa bawat sa atin. Nawa, salita ng Panginoon, at nandito po para sa bawat sa atin. Sundin po natin ang kabanalan ng Espiritu ng ating Panginoon.